buhay namin. Lalo na po ng mga hindi mananampalataya ay ang makita ka, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, lahat ng ito ay itinataas po namin sa iyo at nawa ang lahat ng kalwalatian, kapurihan ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Ayan. No? Next po natin. Ayan. Sabi ito sa Matthew chapter 15, verse 18, ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at iyon ang nagpaparumi sa tao. Hindi po tayo nagiging madumi dahil sa ating mga kinakain. No? Yan yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Kundi nagiging madumi tayo, so kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig. No? Next po tayo. Ayan. Heart check. Ayan. Sinasabi po natin, madaling magpanggap. Totoo naman po. Madaling magpanggap, madaling magmukhang okay. Check nyo yung mga katabi nyo. Okay pa ba yung mga yan sila? No? Baka nagpapanggap lang na okay. No? Madali po. Totoo po yan. Madaling sabihin na pag kinamusta ka, okay lang ako. No? Tapos ngingiti ka pa. Diba? Madali pong sabihin. Pero, ano nga ba yung laman ng puso natin? Ano nga ba yung nilalaman ng puso natin? Sinasabi natin okay tayo, sinasabi natin ganito tayo, ganyan. Pero hindi natin kadalasan natatago kung ano ang tunay na nilalaman ng puso natin. No? May iba, no, na umaawit, pero may tinatago. Diba? Kumakanta, umaawit ng papuri sa Panginoon. Pero may tinatago pala. May tinatagong sama ng loob, may tinatagong sakit sa puso, no? Hindi po heart attack. Hindi po sakit sa puso na, no? Baka may hinanakit, no? Sa puso. May iba, no? Naglilingkod. Pero napipilitan. Yan po, no? Iba naglilingkod pero napipilitan lang. Pagod na. Parang, okay, Sabado-Linggo na naman, maglilingkod ako. Kasanayan ko naman, pero parang napipilitan na lang. Wala na sa puso nila yung kanilang mga ginagawa. No? Meron tayong mga puntos na mababasa o na makikita. No? Next po natin. Yan, sabi nga, hindi panlabas ang issue. Hindi nadadala sa church attendance yung pagbabagong buhay natin. Hindi porket attend ka ng attend, no, nagbabago na yung buhay mo. Hindi porket masipag ka, no, Sabado, Linggo, pati Monday hanggang Friday, no, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka. Hindi po porket nandun ka sa gawain na yun, nagbabago na. O nababago na yung buhay natin. Totoo po yan. Madami pong mga masisipag, madaming nakatapos ng camp, madaming nakatapos ng CPC, madaming mga kumpleto sa mga Bible study, sa mga kung ano-ano pang mga gawain. No? Maaaring ginagamit na sa mga ministry. No? Pero yung pagbabago ng buhay, hindi po nakabase sa kasipagan mo o sa iyong attendance. No? Hindi po doon nababase. Sabi po ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, hindi ka nadudumihan ng hindi naghuhugas o hindi ka nadudumihan ng hindi paghuhugas ng kamay. Hindi ibig sabihin naghugas ka na ng kamay, malinis ka na. No? Pinupunto ng Panginoon dito yung panloob natin. No, akala kasi ng mga Pariseo, hugas kamay equals kalinisan. No? Hindi akala ng mga Pariseo nun, sumunod sa tradisyon equals banal na. Diba? No, naalala niyo po yung ngayon lang, na laman ng balita, ang yung dagsa-dagsang tao, yun, yung Nazareno. No? No? Yung sa Nazareno, di ba? Naalala niyo po, hindi po porket na nandun ka, banal ka na. Di ba? Hindi porket nagbato ka doon ng panyo. No? Nagpunas. Hindi po ba? Panyo kasi yung inaay. Oo, yun.
Hindi porket naghila ka, nagbuhat ka nun, no? Banal ka na. Malay mo, yung mga nagbubuhat nun, ang pagkatapos pagod, pre, inuman tayo. Oh, pagod, no? Makakapagod yung pagbuhat, inuman tayo pagkatapos. Di ba? Hindi po. No? Akala ng mga Pariseo na porket ikaw ay nandun sa tradisyon, ikaw ay banal na. Pero iba ang sinasabi ng Panginoon. Hindi yon ang issue. Kadalasan, ang mga kapatid natin na maayos pa sa church, no? Yung masipag, active sa ministry, no? Sila pa, yung pagdating sa online, yung mga agresibo. Mga agresibo po, no? Kung ano-ano mga pinupost, puro galit, no? Puro pangbabash. Diba? Tapos makita-kita mo, ay, active to sa church. Ay, active to sa ministry. Bakit ganito yung mga notes? Bakit ganito yung mga posts? Diba? Hindi po porket active ka, dun ka na binabago ng Panginoon. Dun ka na nababago. Diba? Hindi porket na ikaw ay complete attendance, mabait ka na, mabuti ka na, righteous ka na. Hindi po. Hindi po nababase doon. No? Hindi yung church look lang ang hinahanap ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, puso po ang tinitingnan ng Diyos. Hindi po yung mga nagagawa natin. Hindi po porket nagbigay tayo sa mahirap, mabait na tayo. Hindi po porket may nalilimos, binigyan natin, no? Mabait na tayo, okay na tayo. Hindi po totoo yung sinasabi na plus points sa langit. Hindi po binibilang yan ng Panginoon. Kundi yung laman ng puso po natin ang tinitingnan. Nagbigay ka nga, masama naman sa loob mo. No? Bigay si Mika doon sa bata doon na nangihingi. Sasabihin niya sa loob-loob niya, gusto pagkain ko. O yan, nanghingi pa, sige na nga. Diba? Masama pa loob. Diba? Ano ba yan? Nagpalibre pa ng makto. Nakakainis naman. Diba? Diba? Baka tinatamaan siya. Diba? Tingnan natin, no? Kung ano ba ang ilalaman ng puso natin. Hindi ka binabago ng lugar o ng mga taong nasa paligid mo. No? Yung bumabago sa'yo, yung pagsuko na meron ka. Yung handa kang isuko yung buhay mo sa Panginoon. Alam niyo po ba, na kahit sumama ka sa mga manginginom, sa mga may bisyong tao, no? Nagsisigarilyo kung ano pa mga bisyong masasama sa katawan, no? Sumasama ka doon. Pero hindi ka naman interesado, hindi ka ma-influensya. Diba? Kung ang barkada mo, mga katingero, katingera, no? Pero hindi ka naman interesado magkating, sobrang mahal na mahal mong pag-aaral. Wow! Diba? Hindi ka mai-influensya. Kung wala doon yung puso mo, hindi ka mai-influensyahan kahit nasa ang lugar ka pa. Kaya hindi po importante yung lugar, hindi po importante kung nasang kapulungan ka o kung sino mga kasama mo. Kung yung nilalaman ng puso mo ang Panginoon. Hindi ka kayang baguhin ng lugar. Hindi ka kaya baguhin ng barkada mo. Hindi ka kayang baguhin ng pamilya mo. Ang magpapabago sa iyo yung suko, yung pagsuko sa puso mo. Diba? Totoo naman po. Kung hindi ka interesado sa isang bagay, hindi ka ma-influensyahan. Diba? Kaya hindi po importante ang lugar. May influensyahan ka kung yun ang nilalaman ng puso mo. Kung yung puso mo interesado dun sa gawain na yun, dun ka mag-i-influensyahan. Kaya po importante ang puso natin. No? Next po natin. Pangalawang punto po natin. Puso ang battlefield. Yan. Puso po ang labanan. Yan. Mula sa puso nanggagaling yung galit. Sa puso din nanggagaling yung inggit.
Sa puso natin nagagaling yung pride, yung bitterness na meron tayo. Hindi naman po sa nguso lang, diba? Sa puso po. Sa puso po nanggagaling lahat ng yan. Kasinungalingan, pride natin, no? Diyan po. Kaya hindi po environment ang problema. Yung puso, kahit ilayo mo ang sarili mo sa tukso, pero yun yung nilalaman ng puso mo, ay matutukso at matutukso. Kahit sabihin kong ayoko na nang mag-cutting, no? Hindi na ako magka-cutting. Pero yung nilalaman ng puso ko, sarap-sarap mag-cutting sa akin. Babalik at babalik ako doon. Kung ang puso, ang laman ng puso ko puro kasalanan, no? Puro gawaing makamundo, eh madaling-madali akong ma-influensya. Di ba? Tama po ba? Ba kung namimiss ko yung pag-iinom, no? Eh talagang babalik at babalik ako doon kahit wala akong kasamang manginginom. Babalik at babalik ako doon kasi yun ang nilalaman ng puso ko. Babalik at babalik ka sa kasalanan. Kaya napaka-importante na yung nilalaman ng puso natin ay handa tayong isuko sa Panginoon. Kasi kung hindi Panginoon, ang nilalaman ng puso mo, aba, tanungin natin, sarili natin, ano nga ba? Ano pa ba yung laman ng puso natin kung gano'n? Diba? Ang kasalanan hindi na inaamin. Ang kasalanan lumalalim, no? Ang kasalanan hindi inaamin ay lumalalim. Kung yung kasalanan natin hindi natin kayang aminin sa sarili natin, no? Ay lumalalim tayo dito. Yung kasalanan kamalian na nagagawa natin, akala natin, sinasabi natin sa sarili natin, okay lang na magkasala. Okay lang na gawin to kahit paminsan-minsan. No? Eh lalo kang lumalalim sa kasalanan mo. Bakit? Kinukonsinti mo. Diba? Ang isang bata, pag kinonsinti mo sa maling gawa, titigil ba yan ang pusa? Diba? Hindi naman. Papatuloy niya kasi iniisip niya, tama. Ganun din tayo. Kung tayo, kinukonsinti natin sa sarili natin na meron tayong maling ginagawa, okay lang na magpatuloy tayo sa ganito, magpatuloy tayo sa maling ginagawa natin ito. No? Lalo tayong lumalayo sa kasalanan nito. Hindi natin kaya aminin eh. Na nagkakamali tayo. No? Upang ikaw ay makapagbago o ikaw ay magbago, unang-una mong dapat gawin ay aminin na nagkakasala ka. Aminin na mali yung nagawa mo. Tama po ba? Diba? Hindi mo kaya magbago kung hindi mo kaya aminin. Ano babaguhin ko? Hindi tama naman yung ginagawa ko. Diba? Madaling sabihin sa sarili natin yun. Kaya lalo tayong lumalalim sa kasalanan pag ayun ang ginagawa natin. Sabi nga sa verse 18, no? Ang bibig at puso, o ang bibig ang salamin ng ating puso. Ang lumalabas sa bibig ay galing sa loob. No? Yung salita, yung mga chats natin, no? Yung mga posts natin, stories natin, no? Yun po yung nagagaling sa puso natin. Sabi nga po, no? Kung ako may hawak na kape at nabangga ako, no? Tumapon yung kape, bakit? Tanong no? Tumapon yung kape, bakit? Kasi kape po yung hawak ko. No? Tama po ba? Hindi naman tatapon yung kape ko kung tubig yung hawak ko. Making sense? Diba? Kung ano yung nilalaman ng loob natin, yun po yung lalabas sa atin. Yun po yung tatapon sa atin. Kung ang nilalaman ng loob mo ay galit, no? Pride, sama ng loob, yun po yung lalabas sa bibig mo. Yun po ang lalabas sa mga chats mo, sa mga posts mo, mga sinishare mo, sa mga notes mo. No?
doon po lalabas mo. Kaya mag-ingat po tayo. Doon nababasa kung ano nilalaman ng puso natin. Kung share tayo ng share, notes tayo ng notes na, ay, nako, nakakainis dito. No? Sobrang tinatamad na ako sa teacher na to, nakakainis. No? Ano ba yan? Si mama, puro utos. Diba? Si Nicole, di na naman sumusunod sa mga utos ko. Diba? Sa GC po yan. Sa GC. Diba? Kung ano ang nilalaman ng puso natin, yun din ang tatapon. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi tatapon sa iyo ang kabutihan kung masama ang nilalaman ng puso. Hindi tatapon ang kasamaan sa iyo kung mabuti ang nilalaman ng puso. Doon po natin nakikita. No? Kung titingnan ng Diyos, yung mga post natin, mga stories natin, yung mga notes natin, at yung mga sinasabi natin, no? Kung doon lang titingnan ng Diyos, makikita niya na agad yung puso. Kaya madaling basahin po ang mga tao ngayon. Dahil nga madami ng ways, no, na may pakita. Sinasabi pa nga lang dun sa notes, no, share your thoughts. Dun sa Facebook, di ba? What's on your mind? Di ba? Kung puro galit po yung nakikita at pinupost natin, baka yun din ang nilalaman ng puso natin. No? Kung puro panunumbat o kung ano pa man, baka yun yung nilalaman ng puso natin. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga sa Luke chapter 6:45, out of abundance of the heart, the mouth speaks. Ano nilalaman ng puso natin? Yun ang nilalabas ng ating mouth. Doon po nakikita, nababasa. Kung ano nga ba, yung laman ng puso natin. Next po tayo. Sabi dyan ay, yan, hindi kayang linisin ng sarili. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Yan. Kung kaya mong ayusin ang sarili mo, hindi na sana namatay si Jesus. Tama po ba? Tama po ba? Kung kaya natin magpakatino, kaya natin maging righteous, maging matuwid, hindi na sana bumaba.